Sa mga oras nga pala neto guys ay kakauwi ko lang ng bahay galing trabaho. As usual pagod at puyat na naman tayo. Pero syempre no choice nga kasi kailangan nating magtrabaho. Kasi kung ayaw naman natin magtrabaho wala naman tayong pagkukuhaan. Naisip mo yun, no work, no pay. Kaya no choice tayo, kailangan nating magtrabaho. Hindi nga din pala ako nag-overtime guys, kaya maaga tayong nakauwi. Okay lang din naman sa akin guys kahit hindi na ako mag-overtime kasi hindi naman ako nagdi-day off. Kasi even day off ko naman guys ay pinapasukan ko naman kaya nagkakaroon na tayo ng 9 hours overtime. Hindi naman ganun kalaki ang sinasahod natin dito sa basang Saudi Arabia guys. Ang importante nakakaraos tayo sa pang-araw-araw. At tatandaan din natin guys, hindi habang buhay ay OFW tayo. Kaya much better isipin din natin at maging masinop tayo sa pera. Kaya minsan kailangan din nating magtipid para makaipon. Diskarteng malupit lang talaga guys ang kailangan natin gawin para makaipon. Kasi hindi naman ganun kadali kitain ang pera dito. Kaya hanggat kaya pa natin magtrabaho abroad ay pagsikapan natin. Medyo napahaba na nga din pala yung kwentuhan natin guys. Ngayong araw nga din pala guys, ang lulutuin nating ulam ay napakasimple at napaka-healthy. Nagtimpla nga din pala muna ako ng kape dito kasi kumakalam na talaga yung sikmura ko. Syempre, coffee is life. Bali ang lulutuin ko nga palang ulam ngayong araw guys ay ginisang kalabasa na may saluyot. Dahil wala akong ibang isasahog dito kundi yung ginamos na isda na lang. Hindi ko alam ang tawag dito sa lulutuin ko guys, pero ang alam ko ay ginisang kalabasa kasi gigisahin natin sa mantika. Nagayat na nga rin pala tayo dito ng mga gagamitin nating pang-paaroma tulad ng bawang, sibuyas at saka kamatis. Pero bago ko nga rin pala hiniwa itong kamatis guys ay hinugasan ko muna. Syempre kailangan nating maging malinis pagdating sa pagkain. Kaya mas maganda hugasan muna natin bago natin paggagayatin. At itong kalahating green bell pepper naman ay ginayat ko nga lang din pala ito ng pa-slice. Masarap nga din pala yung ginisa kapag may luya. Kaya eto meron tayong luya dito. Medyo matagal-tagal na nga rin pala hindi ako nakapagluto ng ganitong klaseng ulam. Kaya nakakamiss din talaga ang mga ganitong simpleng ulam. Lalo na mataas din sa protina ang kalabasa. Kaya paminsan-minsan kailangan din natin kumain ng kalabasa para luminaw ang ating mga mata. Pero nung nasa probinsya pa nga ako dati ay talagang araw-araw kami sa gulay. Dahil libre naman ang mga gulay doon basta may tanim ka sa paligid. Huwag mo lang haharbisin yung tanim sa kapitbahay nyo. Kasi baka mamaya mapabarangay ka pa. Ready na nga din pala itong mga panggisa natin. Kaya naglagay nga lang din pala ako dito ng kunting mantika. Una kong ginisa dito yung luya. Sunod naman yung sibuyas. Pagkatapos isinunod ko naman dito yung bangwa. Gisa-gisahin ko nga lang din pala ito guys hanggang siya'y maging golden brown. Tapos habang nagigisa nga ako dito ay napatingin pa ako sa camera. Kasi kahit mismo sa sarili ko ay hindi ko alam kung maganda ba ang kuha. Binagoong isda nga din pala ang ilalagay natin dito guys. Sakto lang din naman ang ilalagay natin dito para hindi naman masyadong maalat. Kumbaga para magkaroon lang ng lasa yung luto natin. Tapos inilagay ko na nga rin pala dito yung kalabasa. Ilagay na rin natin dito yung green bell pepper at saka netong siling green labuyo ay esteng siling green haba. Tapos magkalagay nga din pala tayo dito ng konting tubig. Konti lang para yung lasa ng binagoong isda ay andun pa rin. Papakuluin lang natin ito ng mga ilang minuto. Pagkalipas ng mga ilang minuto guys, binalikan ko na nga din pala ito. At grabe, sobrang bango. Sunod naman, ilalagay na din natin yung dahon ng saluyot. Dalawang klaseng gulay nga lang din pala ito guys. Masarap sana ito kung maraming gulay. Yung may okra, talong at saka ampalaya. Pero no choice, andyan na yan kasi hindi naman tayo nakabili. Tinamad kasi kaya wala. Tapos naglagay na nga din pala tayo dito ng mga pangpalasa tulad ng asin, betchin at saka magic sarap. Tapos pinakuluan ko nga lang din pala ito ng mga 2 beses. Kaya eto, i-tastes na natin para kapag may kulang ay pwede nating dagdagan. Sarap. At dahil masarap daw kaya eto napasandok na tayo ng kanin. Inuna ko na nga din pala kinuha dito yung bahaw. Tapos magsandok na rin tayo dito ng gulay. Grabe, napakasimple lang yung luto ko guys pero grabe, sobrang sarap. Yung sabaw niya guys ay talagang manamis-namis. Kaya kung di pa kayo kumakain dyan, pwede nyo akong sabayan dito. Paki-follow, like, and share na nga rin pala itong munting page natin guys. So ayun lang, thank you for watching. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!